kapatid, pa-weekend na, nakapamalengke na ba kayo? Nananatili kasing mataas ang presyo ng mga bilihin bunsod ng mga nakaraang pag-ulan. Tuloy-tuloy pa nga ang ulan eh. Nako, eto na, live mula sa San Andres Public Market sa Malate, Manila. Nasa frontline ng balita si Laila Pangilinan. Laila, ano-anong mga produkto ang nagtaas dyan? Mami Chiki, bago yan, hindi ko na nga alam kung ilang araw nang hindi ko nakikita ang araw. O, di ba? Ilang araw nang nag-uulan, mauubos ang duster ko, Mami Chiki. Kailangan na natin bumili ng dryer, pero ikaw ang magbabayad. Anyways, dito tayo no, sa San Andres Market, sa Malate, Manila. Unahin natin ang good news. Wala naman kasi masyadong paggalaw sa presyo ng bigas. Ay, puro arroz caldo yata ang gagawin natin. Kasi pati manok ay hindi masyadong apektado ng pagtaas ng mga bilihin. No? Hindi ba? Simulan natin dito sa ating special rice. Ito ay nasa 50 to 60 pesos kada kilo. Samantalang ang well-milled rice natin ay 48 pesos kada kilo. Ang imported rice, naglalaro yan mula 55 hanggang 70 pesos kada kilo. Ang karne naman, nako, ito medyo tumaas. Ay, bumaba pala. Bumaba siya. In fairness, magandang balita rin ito, di ba? Nagsimula tayo sa wala masyadong paggalaw. Ngayon naman, dito tayo sa bumaba ang presyo dito sa San Andres Public Market. Noon, ang presyo ng liempo ay 380 hanggang 390 pesos kada kilo. Ngayon, 420 pesos yan kada kilo. Ang giniling na baboy naman na naglalaro sa 330 hanggang 340 pesos kada kilo noon ay 350 pesos ngayon. O medyo tumaas yun ha, hindi ba? Ang laman naman ay 330 pesos hanggang 340 pesos kada kilo at ngayon ay 350 pesos yan kada kilo. Pagdating naman sa buto-buto, tumaas din ito mula sa dating 290 hanggang 300 pesos na ngayon ay 320 pesos na kada kilo. Nako, ito na! Pikit nyo mga mata nyo at takpan ang mga tenga ninyo kung ayaw nyong marinig to. Kasi apektado ang presyo ng ating gulay at mga lamang dagat or seafoods. Bakit? Kasi nga, alam nyo naman, maulan. Ang hirap na namang maglayag. Tumasa naman ang presyo ng krudo at syempre, yung logistics dahil, alam naman natin, yung iba baka not possible because of landslides. Maraming baha na nagaganap. So yun, medyo nahihirapan talaga ang ating mga biyahero na makarating dito sa ating mga palengke ang kanilang mga produkto. Eto na ang patatas. Hindi tayo makakapag-mashed potato ngayong weekend. 60 pesos. Mami Chiki, ang itinaas yan, 160 pesos yan kada kilo ngayon mula sa dating 100 pesos only per kilo. Ang ating repolyo ngayon, ito ay 150 hanggang 160 pesos kada kilo mula sa dating 70 pesos lang per kilo. Di ba ang laki ng tinaas? Nasa 40 hanggang 60 pesos yung itinaas sa mga presyo ng gulay natin. Ang kamatis naman, 20 pesos ang tinaas, 150 pesos siya ngayon per kilo mula sa dating 130 pesos kada kilo. Ay nako, ang bitter talaga ng life dahil 50 pesos na rin ang tinaas ang palaya. 150 yan kada kilo mula sa dating 100 pesos kada kilo. Ang carrots naman, 40 pesos ang tinaas mula sa 120 pesos ngayon. Noon, 80 pesos lang yan kada kilo. Paano ba naman tayo makakapag-chapsuy niyan, Mami Chiki? Pagdating naman sa seafoods, eto na ang galunggong. 60 pesos din ang tinaas dito sa San Andres Public Market. 260 pesos yan kada kilo mula sa dating 200 pesos kada kilo. At kung magpapaksiw kayo ngayon, ang sarap, o kaya di ba sinigang na bangus, 300 pesos yan kada kilo ngayon mula sa dating 260 pesos kada kilo. At ang tilapia, 180 pesos yan kada kilo mula sa dating 160 pesos kada kilo. So kung medyo maliliit, may mga apat ka na siguro per kilo. At ang tulingan naman mula sa 360 pesos ngayon, dati siyang 300 pesos kada kilo. Naku, Mami Chiki, paano ba naman natin babudgetin? Dumidiretso talaga ang buhok ko. Paano ba naman natin babudgetin ang ating susweldohin ngayong araw? Kailangan talaga natin ng tipidity. O, hindi ba? Yan muna pinakamuli. Balik sa inyo sa studio.
Titi, gusto ko yan, Laila. Alam mo, mabuti na lang tilapia pa rin ang paborito sa aming bahay dahil yun ang pinakamaliit na pagtaas, 20 pesos lang. Maraming salamat, Laila, sa iyong mga apps. Naghahanap ba kayo ng perfect laruan ng inyong fur babies o di kaya'y tambayan ng mga kapatid nating lolo't lola? Sakto dahil nitong nakaraang Miyerkules, formal na binuksan sa publiko ang Senior Citizens Park and Pet Park sa Pandacan, Manila. Mula sa Malate, lumarga si Lala Laila sa Pandacan naman para ipasilip sa atin yan. Laila, kamusta na? Parang very interesting para sa mga fur babies at lolo't lola. Correct ka dyan, Mami Chiki. Kaya lang, dahil umuulan ngayon, di tayo masyado makagala dito. Kaya dito na lang ako sa may silong nagwa-warm up. Pero pwede ka pa namang maglakad-lakad doon sa mga areas nilang may bubong. At ang bubong nila, ang sosyal. Dahil, alam mo ba kung nasa tayo, Mami Chiki? Nasa gitna tayo ng mga, ayan o, nasa gitna tayo actually ng Skyway. Yan, may papunta ng Quirino, may pababa ng Quirino, may papunta ng Lacson Street, may papunta pa ng Alabang. O, hindi ba? So, nandito nga tayo sa Plaza Azul sa Pandacan, Manila. At ito yung kakabukas lang na kanilang Senior Citizen and Pet Park. Sino ba naman ang mag-aakala, di ba, na ito ay isang buong hektarya, 1 hectare ang stretch na ito. At mula sa dating walang silbi, unutilized yung space, ngayon ang ganda-ganda na green at talagang bongga. Matutuwa mga senior citizen dito na mag-exercise pag sumikat na ang araw. At yes, merong pet park dito. Sana, Direk Harvey, insert mo ang seats. Now na, ayan ha. So, yung pet park, Mami Chiki at mga kapatid, hiwalay doon sa ating children's playground. Kumbaga, dulot-dulo siya, o di ba? At meron din namang area for our senior citizens. But wait, there's more. Dahil umuulan, alam nyo ba yung patak ng ulan ay napapakinabangan dito? Para mas i-explain natin yan, tawagin na natin syempre. Nako, double general ito, hindi ba? Ang general manager ng MMDA ay syempre General Nicolas Torre III. Good morning, sir. Double general. General lang yun. General electric pa. Ay, wag naman, oo. Hindi ka naman disaksak eh. Always on the go, energetic ka. Okay, sir, kwentuhan mo kami. Lakad naman tayo. Yan. I-tour mo naman ako dito kasi di ba kakabukas lang ito noong August 12, di ba? Okay, so medyo umuulan pero etong mga ito ay may silbi. Ano po ba ang tawag dyan, sir? Yes, very good kayo dyan. Yan ang rain catchment. Rain catchment. Expressway. Okay. Sa Skyway. Okay. Yung mga tubig na supposedly ay kung saan na mapunta, dito na. So, bali, sir, galing siya sa alulod. Yep. Meron. Ayan. Natubo malalaki ang Oh, very good. Alulod. Gano'n kasi gano'n. Hindi ano na. Pwede mo yakapin. Pero hindi siya magandang yakapin pag malamig. Ayos yan. Walang na idea. Okay, sir, ilang catchments meron tayo dito? Marami. Bawang poste. So, ibig sabihin, isang hektarya din ang ano nito, yung mga catchment natin? Makikita mo, bawat actually sa isang poste may dalawa, tatlo. Oo nga, nakakatuwa. Pero sir, di ba iniipon natin yung tubig? Saan natin siya ginagamit? Obviously, nakakita mo na may Ay! mga tanim na kaagad. Ang cute! Siyempre, ito, dahil ito ay... Green space? Ito, ang green space ito, mga ilangan ito ng tubig. Oo. Pagdating nung tag-init. Lalo na pag mainit, no? So, nagagamit natin yung tubig. Magagamit yan. Pero sir, dahil nga po ilang beses na or ilang araw na tayo na umuulan, hindi ba nag-overflow yung mga yan? Okay na naman dahil may overflow naman. Tapos itong, kung mapansin mo, ay ang mga bricks na ginamit din na Chairman Artes, di ba yung Oo. Risco? Yung mga porous, may butas sa gitna. Okay. So, kumbaga, na-absorb niya yung tubig. Para siyang sponge. Oh, okay. Parang foam na Okay. ang tubig ay ina-absorb. So, hindi naman siya, sir, for example, pag sobra-sobra na yung tubig, kasi di ba ilang araw na talaga tayo umulan, hindi naman to nagbabaha.
Siyempre naman, that will also depend, interrelation ito ng ating drainage system, drainage system natin, at saka yung ating ng lupa ang tubig. Ayun naman. So mga kapatid, kung napapansin nyo, bukod doon sa water catchment facility nila, ayun ang drainage. Oh. Gaano kalaki ba yan, sir, sa ilalim? Malaki yan. Mga major ones. Kasyang ilang dump truck dyan, sir. PPE. Ayun. Pero, sir, May ng mga plastic yan. Yan, culvert talaga. Pwede ba akong lumusot dyan? Kunyari, gera, yung kamukha sa Vietnam, ganyan, dyan ako magtatago. Para gusto mo maging Ayoko naman, syempre, magkaganon tayo. Pero, di ba? Oo, di ba? But anyway, sir, napakang ganda nitong project ninyo. May pet park pa, may senior citizen park pa. Ayan, kwentuhan nyo pa kami tungkol doon. Bakit natin napag-isipan na itong unutilized space, mas gawin nating mas kapaki-pakinabang para sa mga residente? The idea came from Mayor Isko and the City Government of Manila. At ito ay in-execute ng MMDA under Chairman Don Artes. Yes. No? Kasi nga, ang Manila kasi Manila City itself is a highly dense city. Ay, totoo naman Kukunti yan. na ang ating green spaces. Totoo yan. Napakakunti na ng open spaces. Kaya matagal na itong nandito na hindi nagagamit. Nadadaanan ko nga ito puro nakaparadang kung ano-anong truck Yes. dito, kung ano-anong mga concrete barrier ang Yes. nandito. So, nakita ni Mayor Isko at ni Chairman Don na ito pwedeng mapakinabangan ang ating mga kababayan sa mas maayos na mas maayos ang pakinabang, hindi lang nagiging urban blight kasi kung ito ay gawing parking lang at wala namang disiplina at wala namang sistema, it will attract more problem. Garbage, ando na, sunod na garbage na sunod Ayaw yan. natin yun, di ba? Allergic na tayo sa garbage. Siyempre, diyan magsisimula yan. Magkakaroon ngayon ng mga titira na rito. Ay, totoo. Tapos hindi Mga mo na makontrol. informal Kaya maya, may settlers kung ano-ano natin. nang Yes. mangyayari. Oo. Yan yung, the broken windows theory at work. Correct. So, sa ngayon, ginawa nila ganito, kaya sa mata, yung mga kababayan natin sa paligid ay pwedeng makapagpahinga. Tatawid na lang sila. This will now be a common space for the community. At hindi lang ba sa mga tagapandakan, pumunta kayong lahat dito at experience ninyo etong ating Plaza Azul Senior Citizen and Pet Park. O, hindi ba, bongga? Oy, wait may pang children's din Ang ganda-ganda ng mga slide nila. Parang gusto kong i-try Ay, Let's go. dapat kasama ka. Oh, sige, let's go! Itatry namin, Mami Chiki. Yan muna ang pinakahuli. At alam mo ba, add ko lang, ang daming greenery dito. Ibig sabihin na absorb din niya ang pollution. Di ba? Dito sa area. So yun muna, latest. Magsaslide lang kami ni General Torre. Mondi, kung ikaw nag-bike kami, magsaslide. Let's go, General Torre. Bye! Happy weekend! Let's go! Happy weekend! At saya naman dyan, Laila. Anak ko, sana yan ay isa pa lang, una pa lang sa marami pang mga kolaborasyon ng MMDA at ng DBM at ng LGU para dumami pa yung mga senior citizen park at pet park. Maraming salamat, Laila. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.